Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Migmig. Ito ay tungkol sa mga combat gear na gagamitin ng Armed Forces of the Philippines gaya ng mga helmet at body armor at night vision equipments. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Migmig ukol sa mga combat gear na gagamitin sa Armed Forces of the Philippines gaya ng mga helmet, body armor at night vision equipment para mapalagaan at ma-improve ang protection sa mga combat personnel ng Philippine Army laban sa mga pagbabanta doon sa battlefield kasama na ang mga shrapnel at mga bala na nanggaling sa baril ng mga kalaban. Ang Philippine Army ay nag-embark sa pagkuha ng Force Protection Equipments o tinatawag na FPE. At ito ay binubuo ng iba-ibang protective gear kasama na ang ballistic helmets, ang body armor vest, ang eye protection at ang mga night vision equipments at iba pa. Ang pagmalakihang order para sa mga gear na ito ay isasama sana sa second list of Horizon 1 of the revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At ang Philippine Army ay mo-order ng 45,584 units na standard ballistic helmets, full cut type, at 6,000 units naman para sa mga special forces. Ito ang ballistic helmet high cut type sa budget na nagkahalaga na umaabot sa 1.1 billion piso. At ang SARO or Special Allocation Release Order ay nai-release nung nakarang buwan sa June 20, 2022 or sa taong ito. At ang nanalong contractor ay ang MKU Limited ng India. Matagal nang pinaplano ng Philippine Army na magkaroon ng mga bagong combat gear para sa kaligtasan o safety ng mga kasundaluhan doon sa battlefield. Noon pa itong 2015 na pinaplanuhan sa pagkuha ng mga ganitong mga equipments o mga force protection equipments. Sa panahon pa ito ng Horizon 1 at maraming mga bidding attempts na isinagawa pero nabigo ito at ang procurement ay naantala ng maraming beses at nagbabago din ang quantity na orderin ng Philippine Army. Noong una ay dapat 81,449 na unit ang kukunin noong 2015 at ito ay bumababa na naging 79,307 na lamang na units noong 2017 at ito ay bumaba pa uli at naging 47,584 units na lang noong 2021 at delikado ito. At ito ay baka pagdating ng taong 2045 ay 5 piraso na lang na helmet ang kukunin. Mabuti na lamang na i-release ang initial payments of SARO mula sa Department of Budget and Management at tuloy na ang project na ito. At ayon sa report, sa 6 na taong paghihintay, simple nagbago na rin ang presyo at nagsitaasa na ang mga presyo ng bilihin kaya kaunti na lang ang mabibili. Para itong asukal, kakaunti na lang at tumaas pa ang presyo. At ang isa rin sa mga dahilan sa pag-aantala sa project na ito ay noong ang Government Arsenal ng Bataan ay nakipag-joint venture kasama ang Korean Force Protection Equipment Manufacturer ang Samyang Comtech noong 2018 at ang Government Arsenal at ang Samyang Comtech ay naglagda ng kasunduan para sa pagmanufacture ng Force Protection Equipment at ang Government Arsenal ay siyang magbibigay ng facility at ang Samyang Comtech naman ay kanilang dadalhin ang kanilang technology at equipment sa Limay, Bataan para sa pagmanufacture ng mga body armor vest at mga helmet at mga night vision equipment. At makatulong din ito sa ekonomiya ng bansa sa trabaho na maidulot nito. At ang Philippine Army at Department of National Defense ay nag-iintay ng 4 na taon kung kailan makumpleto ang facility para maumpisahan na ng Government Arsenal at Samyang sa paggawa ng mga force protection equipment para gagamitin sa Philippine Army. Pero lumipas na lang ang 4 na taon, walang facilities na itatayo. Ang dahilan ay hindi natuloy ang joint venture ng Government Arsenal at ang Samyang dahil ang direct procurement mula sa Government Arsenal at ang Samyang ay bawal sa batas. Ito ay dahil sa Government Procurement Laws and System, ang RA 9184 na naglalayo na lahat ng government procurement ay dadaan sa public bidding. E paano kung ang Government Arsenal at ang Samyang ay matalo sa bidding? Di kakanta na lang ang Government Arsenal at ang Samyang na sayang na kanta ni Claire de la Fuente. May ilang mga nagsasabi na matibay ba kaya ang mga helmet at body armor at night vision equipments or force protection equipment na gagawin ng Indian company na MKU. Siguro matibay ito kasi ito ang kinuha ng Philippine Army at Department of National Defense. At ayon sa iba na kung bakit hindi na lang yung made in US o European countries na mga helmet at body armor o night vision equipment ang kukunin. Ang sagot niyan ay simple lang. Simple mas mura ang gawa ng MKU kaysa gawa ng US at mga European country.
At bukod pa, tested naman ito. Ang MKO ay nag-umpisang gumawa ng helmet at body armor vest noong 1985. Ngayon, mahigit sa 30 milyon ng mga sundalo na gumagamit nito. Ginamit ito sa mahigit na 230 forces sa mahigit na 100 na bansa sa buong mundo, kasama na ang United Nations at NATO troops. Ang founder ng MKO company ay si M. Kumar Udyog, kaya dito rin nanggagaling ang pangalang MKO. Ang mga helmet at body armor na gawa ng MKO ay siya rin ang ginagamit ng mga Indian Army laban sa Pakistani Army noong 1999 Kargil War. Bukod pa sa night vision equipment na may deliver ng MKO company ng mula sa India para sa Philippine Army, mayroon ng mga iba-ibang brand at supplier nito at mayroong 2,351 na units na night vision equipment na mula sa US na natanggap ng Philippine Army noong 2010 at nadagdagan pa ito noong 2018 at 2021. At ito ang ANPBS 410 na gawa ng Insight Technology ng US at mayroon pang Aselsan A100 night vision equipment na nanggaling sa Turkey na mahigit sa 7,000 na unit na in-order ng Philippine Army. At mayroon pang ANPAQ2 night vision equipment na nanggaling din sa US na kung saan mayroong 2,351 na units na in-order ang Philippine Army noong 2011. Nung kumuha ng karagdagang helmet at body armor vest ang Philippine Army para gagamitin sa mga sundalo para lang kumita, gaya ng nangyari noong 2013 kasagsagan ng Zamboanga Siege. Gaya ng nangyari noong 2013 na kung saan ang bidding process para sa pagkuha ng mga body armor ay nabalot ng kontrobersiya, na kung saan ang proseso sa bidding ay may pinapabura na kumpanya na siyang dahilan sa pagka-delay sa kinakailangang equipment na siyang gagamitin ng mga sundalo noong kasagsagan ng Zamboanga Siege. Ang delivery ng mga body armor at ibang equipments ay sobrang naantala. Ang delivery sana sa nasabing equipment ay nakaschedule noong December 2012 pero walang dumating. Ang Serbian company na tinatawag na UM Merikata na siyang sinasadyang pinapanalo ng bidding para sa 3,408 units of body armor vest na nagkalaga ng 120 million piso. Noong 2013, nasa 3,000 na trupa ng gobyerno na dinideploy sa Zamboanga. Ito ang isa sa pinakamalaking operasyon ng Philippine Military. Ang matinding pangailangan ng mga body armor ay siyang magproteksyon sa ating mga kasandaluhan doon mismo sa combat zone na kung saan pinapaligiran ng mahigit sa 500 na heavily armed followers ng MNLF Front Commander na si Javier Malek. At sa bakbakang ito, 25 na policemen at sundalo ang namatay at 194 ang sugatan sa halos isang buwan na giyera. Ang mga body armor vest na gawa ng Serbian company ay hindi nakarating sa mga trupa. Kaya ang Philippine Army ay nag-request ng emergency purchase of about 1,000 vests sa halaga ng 28 million piso. At ang emergency purchase ay sinagawa sa pamagitan ng Philippine International Trading Corporation sa ilalim ng DTI o Department of Trade and Industry. Isang taong mahigit na lumipas pagkatapos ng Zamboanga Siege, ang mga body vest na gawa ng Serbian company na i-deliver sana sa mga sundalo nung kasagsagan ng Zamboanga Siege ay doon nakatambak sa warehouse sa loob ng Camp Aguinaldo. At lahat ng mga body armor vest at helmet ay puro depektuso dahil manipis lang ang bakal na ginagamit at siguradong matatablan ito ng bala. Siguro kahit bala ng airgun or di bomba ay tinatablan ito. Armor vests intended for troops deployed to last year's Zamboanga siege are still sitting in a warehouse inside Camp Aguinaldo because of defects. Rappler learned the Defense Department tried to rush the delivery of the armor vests from Serbian company UM Merkata at the height of the siege in September 2013. The Serbian company was awarded the contract to deliver 3,480 units of armor vests worth 120 million pesos or about $2.7 million. But the vests never reached the soldiers, forcing the army to make an emergency purchase of about 1,000 vests for an additional 28.3 million pesos or about $630,000. The supplier of the emergency purchase, Stone of David Tactical Equipment Company, is linked to the company which failed to deliver, UM Merkata. Its local representative, Christopher Manalus, is the general manager of Stone of David. The Serbian company eventually delivered the body armors in January 2014, but tests showed the vests were defective. Rappler also obtained documents about the controversial bidding processes
Tingnan mo naman ang mga kalukuhan ang ginawa ng mga opisyal ng Department of National Defense. Ang bidding ay lugaw, pinapanalo ang Serbian company, ang Mercata, kahit ang kumpanya na ito ay hindi naman talaga marunong gumawa ng mga body armor vest at baka tricycle lang yata ang alam nitong gawin. Kaya yun, ang body armor ay manipes dahil yero lang yata ang ginagamit, parang sa tricycle. Kaya yun, kahit baril na di bomba ay matatablan. At nasayang ang mahigit 100 million piso, pero puno naman ang bulsa sa mga opisyal na kasabwat nito. At ang pinakamasama pa sa lahat ay ang supplier ng armor vest para sa emergency procurement noong hindi dumating ang armor vest mula sa Serbia ay ang Stone David Technical Equipment Company ay kapartner din pala ng Serbian Mercata. Ang Serbian yung kumpanya na sadyang pinapanalo sa bidding, na ibig sabihin ang emergency sa pagbili ng mga armor vest ay pareho din pala ang kumpanya ng pinagbilhan. Grabing panluluko ito. Pero ganun din, walang nakukulong at walang naparusahan. Nangyari ito sa administrasyon ni President Noynoy Aquino at noong isinigawa ang test para sa lahat ng mga armor vest ay walang pumasa dahil palpak ang pagkagawa at manipis lang ang mga materyales na ginagamit. Kaya pag sinusuot ito ng mga sundalo sa gira, siguradong mamamatay at matablan ng bala, kawawa talaga ang ating mga sundalo. Ang bidding ay sinagawa sa Department of National Defense para sa armor vest ay nabalot ng corruption. Isipin nyo, isang tao ay nanalo sa 3 bidding na nagkahalaga ng 2 billion pesos. Samantalang ang lowest bidder, ang Kulon Global ng South Korea na matagal lang gumagawa ng mga body armor vest ay natalo at na-disqualified, ay ang pinapanalo ay ang Serbian UM Mercata na tagagawa lang ng tricycle. Isipin mo, ang Mercata ay 2 beses nang nanalo sa bidding sa panahong ito ng Noynoy administration. Ang Noynoy administration ay walang transparency sa mga ginawang government contracts, kaya hindi alam ng publiko ang totoong pangyayari. Ang Department of National Defense sa panahon na yon ay nakakuha ng 80 billion peso budget para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program at gusto ng ilang opisyal na ibubulsa ang pira. At noong 3 linggo pa lang ay naupo si General Emmanuel Bautista as Chief of Staff. Ayon sa kanya na pinapirma siya ng kaduda-dudang kontrata para sa armor vest. At kanya itong inireport ni dating DND Secretary na si Voltaire Gasmin. Kung hindi lang siguro palpak ang armor vest na i-deliver sa tamang panahon, siguro maraming buhay ng mga sundalo ang maliligtas ng Zamboanga Siege. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang gagawa ang Pilipinas ng sariling body armor vest, ang totoo ay mayroong gawang Pinoy na armor vest at ito ay gawang kawayan at matibay ito at hindi matabla ng bala. At ito ang tinatawag na Sawale Body Armor Vest. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya na ni Raymond Ligaspe, ni Kirk Akira, ni Benford Nobro, at ni Kaisar Pedrusa. Hanggang sa susunod, maraming salamat.